biktima sa ilog kasama ang 28 taong gulang na batang kaibigan nito. Habang nasa tubig, tinangay umano ng malakas na agos ng tubig ang bata. Dahil dito kaagad namang tumugon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management ng Pasil at humingi ng tulong sa Provincial DRRMO at Tabuk City DRRMO para sa pagsasagawa ng search and rescue operations. Kaagad ring ipinag-utos ni Governor James Eduba ang pagtulong ng PDRRMO sa paghahanap sa bata habang ang mga barangay na malapit sa Chico River sa Tabuk City ay inutusan na rin ng CTLGU na mag-monitor sa ilog. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang paghahanap ng rescue teams sa nawawalang katawan ng biktima. IFM News. Sa iba pang balita, hinimok ni BIFAR Regional Director Angel B. Encarnacion ang mga mangingisda na iwasan muna ang pangingisda ng ludong o Lobe River Mallet sa Cagayan River mula October 1 hanggang November 15 alinsunod sa BIFAR Administrative Circular Number 247 na nagtatakda ng 45 araw na close fishing season. Layunin ng hakbang na ito na bigyang daan ng pangingitlog ng ludong at maparami ang populasyon nito lalo na tuwing tag-ulan at baha sa nasabing panahon. Mahalaga rin ito upang mapanatili ang kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng ilog. Kilalang President Fish, ang ludong ang pinakamahal na isda sa bansa dahil sa natatanging lasa nito at karaniwang pangregalo ng mga may kaya. Ayon kay Attorney Arsenio S. Banares ng BIFAR, isinasagawa na ang mga hakbang gaya ng information drives, market denial, monitoring at pagpapatrolya. Mahigpit ay pinagbabawal hindi lamang ang pangingisda kundi pati ang pagbebenta, pagbili, pagbiyahe at pag-export ng ludong sa panahong ito, lalo na kung ito ay buntis o sexually mature na maaaring magresulta sa multa o pagkakakulong. Nananawagan ang